Hello sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang, ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming umiinom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan. So, minsan may struggle pero naman kasi Pilipino naman, so Mas magaling ang naman. Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilhan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha ulit na miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kiniklex yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Mapangga, paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang MX3 Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng istasyon o ng programa. MX3 Stories. Mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! MX3 Stories. Kwento Buhay. at tagumpay Inspirasyon sa bawat kwento. MX3 Stories. Mga bangga, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ito po ang MX3 Stories, hatid sa atin ng MX3. Dito, Dito ako ako believe. Simula at pangarap. Lumaki sa Quezon City at maagang natutong mag-adjust matapos mga ibang bansa ang kanyang mga magulang upang muling makinabang o makabangon ang kanilang pamilya. Mula sa pangarap na maging scientist, natagpuan niya ang kanyang kumpiyansa sa musika. Isang biyayang humubog sa kanyang leadership, personalidad at pananaw sa buhay. Pagsubok at pagbangon. Ilang beses siyang sinalubong ng matitinding pagsubok mula sa pagkabigo sa pag-ibig na nagtulak sa kanyang talikuran ang pangarap na maging full-time musician hanggang sa paghiwalay sa dating asawa na nag-iwan na sa kanya ng halos walang natira kundi ang lakas ng loob na magsimulang muli. Sa bawat pagbaksak, pinili niyang matuto ng bagong kakayahan, magtiwala na magiging maayos ang lahat at unti-unting binuo muli ang kanyang buhay, karera
at negosyo. Gabay at pundasyon. Ngayon bilang founder at CEO ng Uncap Digital, ginagamit niya ang kanyang karanasan upang gabayan ang mga negosyante at profesional sa pagpapalago ng kanilang personal brand at negosyo. Higit sa lahat, ipinagmamalaki niyang maging inspirasyon sa mga introvert. Pinatutunayan na hindi kailangang maging pinakamadaldal upang maging matagumpay, basta may tapang na matuto, bumangon at magpatuloy. Sandigang banal na salita. I can do all things through Christ which strengthens me. Mga bangga, hindi nadapa sa pagsubok at paghihiwalay, kundi hinubog para sa mas malaking taglay. Mga bangga, makakasama natin ngayon si Cap Hernandez. Magandang hapon and welcome to the show, Cap! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, Ganda ng magandang pangalan hapon, yun, no? Cap, no? Parang oo. Parang kanina sinundan natin si Cap, Kapitana Yes. Sisa. Di ba? Oo. Cap po talaga ang real name niyo, sir. Cameron Rafael. Ay, ang ganda, Cameron, no? Oy. Very pang parang pang ibang bansa Correct. talaga. Sino po Cameron. nagbigay sa inyo ng bansag na Cap? Actually ako lang. Oh. 2023 nag-start kasi favorite ko si Captain America. Ayun. Tapos yun lagi yan, ako ano. lagi ako Naka-cap. naka-cap. Oo. Ah, okay. May connect, ha? Oo, Cap, ano? Galing, no? Naku, Cap, kamusta ka naman Mm-mm. bilang bagets? Kasi partner, no, kanina na pag-usapan natin off-air nga tungkol sa mga introvert. Yes, Dahil introvert oo. si Cap. Napakinggan nyo naman mga pangga, no? Actually, gusto ko talaga, ito ba'y pinag-aaralan? Di ba? Kasi syempre, ako gusto ko mag-introvert. Napaka-ano ko kasi, Mm. kumbaga madaldal. Social talaga. butterfly Oo, nako, kasi. ano ako haliparot. Pwede Ganon. naman. Ganon, di ba? Oo. Ikaw ba, Cap, nung bata ka pa lang, talagang masasabi mo introvert ka talaga? Parang nung bata, hindi naman. Mm. Nag-start siguro siya nung high school. Nung mga kaklase ko sobrang parang sobrang yayaman nila eh. Mm-mm. So may time parang nawalan ako ng confidence na ayun, parang hindi ako masyado nagsasalita. Hindi ko sila masyado kinakausap. Kumbaga hindi mo sila masabayan kasi nga Oo. kumbaga mga big time ganyan. mga Rich big kid, time. Mga rich ganyan. kid. Mm. Oo, pero nung bata ka, Cap, kamusta ka naman? Kamusta naman ang kabataan mo? Okay naman, mahilig maglaro ng mga Jolens, Mm-mm. Tex. Naabutan ko yung mga yon. Sanay ka talaga sa labas, Oo, sa sa kalsada, labas, sa oo. tropa. Ano naman ang trabaho ng parents mo noon? Yung daddy ko, siya, businessman, tapos yung mommy ko, teacher. Mm. Okay, naku, bilang anak ng isang guro, ikaw ba yung tipong dinidisiplina ka araw-araw? Isang Siyempre. sit-sit lang ng nanay mo, pasok agad, Tsaka gano'n? bawal ang palakol. Oo. Ika nga, di ba? Bawal ang line of 7. Oo. Hindi naman ganun, pero more on sobrang lang, mag-expect. Kasi yung mommy ko sobrang galing sa math. Yung may double major niyan eh. Basta math tapos may isa pang napakahirap. So, ang galing niya sa math, ako naman okay lang. Saan nagtuturo si mother niyo po? Nung time na yan sa Holy Infant Montessori Center. QC rin. Siya, sa Novaliches. Novaliches. Pero ikaw, ano ba yung pangarap mo nung bata ka? Ginaya ko lang to sa kapatid ko nun sa kuya ko. Scientist. Kasi gusto niya maging scientist. Ako parang okay din maging scientist. Pero ikaw ba nung kabataan mo, mahilig ka bang mag-invento? Kasi di ba yun yan eh. Kung magagawa Kayo mga nagsasanib-sanib ng Oo, chemical. gagawa ka Ganon. ng mga eksperimento eh. Nung bata ba may kahilig ka na sa mga Mahilig ako ganyan? sa ganun. Tapos medyo may mga masama pa nga akong ginawa. Ay, nako! Ano kaya to? De kuwari may nakita akong gagamba. Oo. So gagawin ko parang lulunurin ko yung gagamba. Tapos mag-iimbento ako ng bubuhay. Parang malay Spider-Man yung dati. Oo, ganon. Para magkaroon ng Oo. buhay, no? Oo, Pero di wala. Hindi ko na-save. Siyempre mga bata, very yan, no? Malawak. Oo, ang imagination yan. Oo. So in fairness naman, no? Eto ba, yung pagiging scientist mo ba, ito ba pinursu mo? Hindi, malayo talaga. Kasi parang wala rin akong kilalang scientist. Mm. Wala akong nakilala. So parang walang opportunities. Bukod ba sa pagiging scientist, wala ka bang naisip ang iba na gusto kong maging doktor, gusto kong maging piloto, mga ganyan? Nagusto ko, astronaut din, doktor, tsaka... So may yun, mga choices ka rin. Oo, may mga ano rin. Oh. Kumbaga sa field talaga ng science din talaga. Mm. No? Oo. Favorite subject mo ba yon?
Hanggang grade school lang. Nung Hanggang high school grade ayoko na. Ayun, Masakit na sa ulo. Oo. mahirap na. Mahirap. Pero ikaw, nung pasok tayo sa high school life, Mm. kamusta naman yung high school life mo? Actually, high school life, yun yung favorite ko rin talaga. So, siguro, yun nga, nag-start ako na medyo tahimik nung ano. Pero eventually, doon ko rin na doon ko talaga nagustuhan yung music. Doon ako na, anong tawag dito? Nahilig. Nahilig. So, yun, talagang music, may banda ako, sumali ako ng mga composition, songwriting competition. Pero ito, hindi ka, kumbaga, di ba, syempre, high school mo, may mga kaibigan ka o classmate ka na hinikayat ka para bumuo ng banda o mahilig ka sa musika. Actually, yung kuya ko rin yung una. Kuya ko, bassist siya nun. So, ako, nag-aral din ako ng bass. Oh, Then, okay. Pero kumakanta ka ba? Hindi masyado. More on sa talaga ako. Instruments talaga. Instruments, so. Nako, after etong high school, dito, partner, actually sa high school no, medyo dito nabubuo yung nagbubulakbol, Yan na, oo. nagkakating. Oo. Dumating ka ba sa yugtong gano'n? Napabarkada na. Kasi Oo. syempre, alam mo naman pag mga mahilig sa mga banda-banda, and dito na yung mga talagang pupunta ka sa mga lugar na, Yes. alam mo yun, yung mga, tawag ito, mga club, di ba? Kasi yung manonood kayo ng mga... Clubbing pa ang tawag nun, di ba? Yan, oo, club. Very 90s. Nahilig ka na sa mga ganun. Mahilig ako manood ng mga banda. Tapos, hindi naman ako sa nagka-cutting. Pero meron akong kaibigan kasi na may time doon kami natutulog ng barkada ko. So, 3 kami doon. Tapos, minsan darating kami ng school mga 12 o'clock na. Or so 1 o'clock. puyat-puyat kayo nun. Oh, Nako, edi patay tayo dyan. Paano kay mami na na Oo. medyo stricto? Oo. teacher pa siya noon. Noong time Okay. na yun. Sa school namin na yun. Kostka. Sa Kostka naman yun. Alam mo, ang hirap din, no? Yung pressure sa'yo. Siyempre. Siyempre, kapag guro yung, mo, Ang magulang, yung magulang mo. Alam mo, ganyan din ako eh. Mm. Siyempre, kailangan gagalingan mo. Oo. Siyempre, malalaman ng mga kaklase mo na, ano ang trabaho ng mother mo? A teacher. Oh, so matalino ka. Oo, di ba? Kumbaga, siyempre, iba yung magturo ang magulang eh. Totoo. Lalo pag guro na. Oo. Dito na, pag dating mo naman ng college, kamusta na? Dito ba mas tumindi ba yung pagiging introvert mo? I think so. Kasi, yun, music pa rin ako noon, nung college. Anong course pa lang kinuha mo nun? Music. Doon na Okay. talaga. Conservatory of Music. Oo. Ayun. Mm. Tapos, nagkaroon ako ng girlfriend na atinista. Okay. So, medyo, ayun, yun na naman. Medyo confidence ko na naman sa mga kaibigan niya. Mga RK yan, mga Oo, rich mga, kid. you know. Oo, alam mo na. Oo. So, tapos yung family pa niya, sobrang yaman. Daddy niya, isang presidente ng isang multinational corporation. Oh! Na tipong may vending machine sila sa sa bahay. Ganun sila Grabe. kayaman. Ganung level. Oo. Pag kumuha siya ng soda, no, mag-ano muna siya. Oo. Grabe. Pero na-pressure ka ba syempre lalo na sa mga friends niya, sa Sa mga friends, kaibigan niya. Ano oo. bang mga nasabi sa iyo? Siyempre yun, tahimik ako nun. Tapos sila, Englishan sila doon. Tapos, talaga lang, tahimik lang ako nakikinig. Na, yun naman kasi talaga yung natural ko. Yung natural ko. Tapos, pati sa family niya, yun yung time na nasabihan siya. Anong mapapakain sa'yo ng passion na yan. Nangyayari pala talaga yan, Oo, doon ko na talaga. Kasi sila naman, puro, atinista, nag-Harvard yung isa, nag-MIT. Grabe. Paano yung nalaman mong ganun? Anong mapapala mo sa ganitong lalaki na sa musika lang? Anong pakiramdam at ginawa mo, pinatunayan sa kanila? Nung time na yon wala. Talaga? Talagang tuloy lang ako maging musician. Pero nung time na naghiwalay kami, doon na parang naisip ko, kailangan kong mag-corporate. Eventually mag-business. Tapos pag ako yumaman, ito yung nasa isip ko, pag ako yumaman, sasampalin ko sila ng pera. Ang paghihiganti. Oo. Kumbaga, yung yung drive mo doon nang gagaling. Oo. Pero, dito ba, yung pag-move on, kasi kung ito ba yung first love mo, medyo mahirap pa. Mahirap, oo. May nakakatawa akong kwento, pero noon syempre, nung time na yun, hindi nakakatawa. Nasa taxi ako. Oo. So, pauwi ako. Biglang pinatugtog yung theme song namin. Aray. Sabi, iyak ako ng iyak doon sa likod. Pwede bang malaman kung ano yun? Wag na. Siguro alam natin yan. Ano? Nape-play namin yan. Connected sa ko, sa pagiging introvert ko.
Alam ko na. Oh, mamaya, off-air. Baka mamaya Ano? malaman o ano. Sige, okay. Ayun, so iyak ako ng iyak nun. Parang iniisip ko na lang, ano kayang sinasabi ano kayang iniisip nung taxi driver, ba't iyak ng iyak to? Tapos ngayon yun, natatawa na lang ako pag iniisip ko. Pero sa mga ganyang problema na dumating sa buhay mo, like sa na sa buhay pag-ibig, no? Ikaw ba yung tipong tao na hindi mo sinasabi yung nararamdaman mo sa mga kaibigan mo o sa parents mo? Siguro for ilang days, hindi ko sinasabi. Parang gusto ko lang mag-isa. So kinikim-kim mo lang. Oo, kinikim-kim ko. Pero pag medyo ready na, yun na, doon na ako, kinakausap ko na yung mga kaibigan ko. Pinupuntahan ko na sila. Ayun. Pero ang hirap nun, partner, no, na tipong tatalikuran mo yung pangarap mo. Yes. No? Ikaw ba, naisip mo nung moment na yun na babalik ka pa sa music? Siguro, hindi ko na maalala. Hindi ko na maalala, pero siguro parang gagawin ko na lang, parang hobby na lang, ganon. Kasi medyo focus ako sa gusto ko mag-corporate. Kaya ako nagsimula mag-sales. So kumbaga kaya ka nag-shift sa corporate na gusto mong mangyari dahil ba nasaktan ka dun sa first love mo Oo. at gusto mong kumbaga Oo. paghihigante na teka ha, hindi lang ako dito, kaya kong lawakan pa ang pangarap ko, ganun. And yun, tapos siguro rin kasi nabasa ko yung book ni Robert Kiyosaki, yung Rich Dad Poor Dad. Ang suggestion niya kasi doon, recommendation niya, dapat mag-aral kang magbenta, accounting, at nalimutan ko pa iba. So, nag-stick sa akin yung dapat sales. So, yun, nag-sales ako. Wow. Pero no, partner, pang pelikula din, Oo. From pagiging broken, no? Hanggang sa na-discover mo kung saan ka magaling. Yes. Eto na, partner, bilang first heartbreak pa lang yun na pag-usapan natin. Balita ko, eto yung medyo masalimuot na part na yung iyong unang asawa. Ano ang nangyari? Kwentuhan mo kami tungkol dito. Ayan, sorry, hindi ko makukwento lahat Okay. yung dahilan. Pero sabihin na lang natin talagang for mga 8 years din kami nagtagal. We have 3 kids. Okay. Tapos yun, for a time ako talaga yung nasaktan. Siya yung may ginawa. Ganun na lang. Okay. Tapos ayun, talagang for a time, siguro may ilang days nagkulong lang ako ng kwarto na hindi ko alam kung gagawin ko, talagang umiyak lang ako or talagang nakatingin lang ako sa sa ceiling. Hindi ko talaga alam yung gagawin ko. Wala akong work, nawalan na ako ng kotse, ganun. Kumbaga, Walang nawalan bahay. nawalan ka na ng, kumbaga, yung lakas ng loob Oo. sa mga ganyan nangyari sa'yo. Ikaw ba, dumating ba sa punto na kinausap mo ang Panginoon na, bakit eto nangyayari sa akin? Hindi ganun More on, yung after nung ilang days na yun, bigla na lang para may kumausap sa akin na Cameron, magiging okay din lahat. Yun, parang di ko alam, may bumulong or pumasok sa isip ko ganun. Tapos after ilang days naging okay. Nagka-work ako at may tumawag sa akin, job offer, San Miguel. Tapos yun nga, nasabi ko wala akong kotse nung time na yun. Syempre may pa-kotse yun. And yun, I was able to have stable income because of that. Ang galing yung tipong nawalan ka, pero eto ang sagot ng Panginoon sa'yo. Triple. Oo, Ang kompleto package ka agad. Oo. Mapapasaan all ka lang. Oo. Kumbaga, eto na yung first step ng pagbangon na ginawa mo. So, after nun, ano yung naging laman na ng prayers mo? Nung nabuo mo na yung sarili mo, eto na ako ulit, lalaban na, partner, no? Kumbaga, go na uli sa buhay. Ano na yung laman ng panalangin mo nun? Actually, yung nangyari din yan, for me to really move on, sumali ako ng okay lang bang magsabi ng ng The Feast. Tapos naging ako doon, band club. So, drummer ako, tapos naging rin, worship leader. So, doon, sobrang nakatulong sa akin yun mag-move on. Kasi parang, instead of focusing on my problems, ako I'm serving. I'm serving Him, I'm serving the people. Tsaka yung yung nangyari sa iyo, imaginein mo, binitaw yung musician, no, pagiging musician mo, Yung passion niya. ng passion mo about sa corporate ka na. Tingnan mo dumating sa punto nung after na naka-move on ka,
nagamit mo pa yung pagiging drummer mo. Oo, Diba? babalik at babalik ka eh. din. Kumbaga naging package deal na kasi Oo. hindi ka Oo nga, nawalan no? ng trabaho. Oo. Nakita mo yung Binalik ka pa yung rin balance eh. Diba? Na tipong kahit anong gawin mo talaga, kapag plano ng Panginoon, Yes. hindi talaga mababali eh. No? Totoo. So sa nangyari sa'yo na mga, di ba, naging broken ka, sa anong natutunan mo sa buhay mo nung etong mga dumaan sa buhay mo na nawalan ka ng asawa, then, di ba, nagkaroon ka Wala pa ng trabaho. May gusto rin pala akong kwento. Okay lang, medyo babalik ako Okay, na konti. sige, go ahead. Ago. Naalala ko kasi nung time na kami pa, parang pag gumigising ako sa umaga, parang kung gumigising sa panaginip. Mhm. Na parang panaginip kasi malaki bahay, yun, may mga kotse kami. Tapos bigla ako nawalan nung naghiwalay kami. Tapos may naalala ako na story. Kasi pinapanood ko si Daniel Padilla noon, may TV series siya na sobrang yaman niya. Mhm. Tapos biglang humirap. Mhm. Tapos nagbabike siya. May time nagbabike ako. Naalala ko, parang ako si Daniel Padilla. Parang nangyari sa Oo. buhay mo. Pero sinasabi ko nga, parang ako si Daniel Padilla pero mas kamukha ako si Dennis. Ayan! May pagkakomedyante rin pala si Kap. Iba ka, Kap. Idol kita, Kap. Naipasok pa yun, no? Mm. Pero yun yung nakakatuwang part doon Mm. talaga, no? Na, alam mo yun, pag naiisip mo ngayon, pagtatawanan mo na lang Tinatawanan mo din na eh. lang. Pero yung time na nasa sitwasyon ka na yun, medyo gulong-gulo ka eh. Oo. Ano talaga, parang di mo na alam kung anong gagawin mo. Correct. Tsaka mahirap ng partner, ikaw yung padre de pamilya, Mm. na paano mo itatago yung lahat, no, na hindi maapektuhan yung mga bata, Oo. di ba? Sa pamilya mo rin, di ba? Oo, kumbaga medyo malaki yung responsibilidad, no, na ano bang kailangan kong gawin ngayon? Umiyak, malungkot, Mm-mm. o gumuna kagad? Correct. Oo. No? And siguro yung mga pinagdaanan ko rin, talagang ginawa kong stronger. Kasi feeling ko, kung hindi ko pinagdaanan yun, baka umiyak ako ngayon. Mm. Totoo. Baka umiyak ako ngayon. Tsaka hindi pa, syempre, nilabanan mo lahat, naging malakas ang loob mo. Mm. With the help of God, syempre. Oo. Yes. Ano yung maipapayo mo sa mga tatay o mga lalaki Mm. na kapareho ng pinagdaanan mo? Naalala ko kasi may post ako about my rock bottom moment Mm. na sinabi ko nga. Tapos yung quote doon, when you're, parang may cartoons na yun eh. When you're in your rock bottom moment, there's no way to go but up. So, sobrang saktong-sakto yun eh, na parang rock bottom ka, Mm-mm. aangat ka rin eh. Basta, magkaroon ka lang ng hope, gawin mo lang yung dapat mong gawin, aralin mo lang yung kailangan mong aralin. Then Pag-igihan mo, no? oo. Totoo nga naman talaga, no, partner. Kumbaga, ang nangyari din, no, Kap, parang sinurrender mo na lang lahat eh. Mm. No? Hayaan mo na lang na, sige, kasi meron pa rin talagang pag-asa. May hope pa rin. Eh. Meron. Once isurrender mo, no? Kaya ang technique lang dito, dapat hindi ka magpatalo. Mm. Labanan mo nga, sabi nga nila. Totoo. Lalo na napapanahon yan sa panahon ngayon, no, partner. Oo. Mm. Bilang ang hirap din eh. Ang hirap lalo ngayon, syempre yung mga gastusin. Taas ang Tapos, bilihin. oo, ang Oo. mental health natin ngayon. Sobrang maraming mga tao may pinagdadaanan. Diba? Ano yung mensahe mo sa mga tao na sumuporta sa'yo simula nung umpisa hanggang sa ngayon? Mukhang papayakin nyo talaga ako. Siguro thank you for being there. Sabi nga ni John Lloyd, you had me at my You had me at my best. Ah. Ano nga ba yun? Something like that. Oo. Pero nung nasa worst times ako, nandun kayo to support me and help me. So thank you. Thank you for helping me. Thank you for being there sa mga kaibigan ko, sa family ko. Sa mga anak mo naman. Ayan. Of course, I really want the best for my kids. And that's what I have been trying to do. Although hindi ko pa talaga mabigay, hindi ko pa nare-reach yung pangarap ko for them na talagang mabigay ko lahat ng kailangan nila, gusto nila. So, pero be patient. I'll still continue to work harder and support all of you. Ay.
Alam mo partner, sorry dahil naalala ko lang no, yung pagiging introvert. May gusto lang ako itanong, Kap. Dahil ako mismo, no, nakaka-relate sa mga introvert dahil ang asawa ko isang introvert. Okay. So dahil sa pinagdaanan mo, gusto ko lang malaman ano yung sikreto. Paano ka nakasurvive sa mundo ng sales? Oo. Kasi, 'di ba? Kung hindi ka madaldal. Oo, gusto ko lang medyo i-highlight no yung pagiging successful mo after ng mga nangyari sa buhay mo. Na isa kang introvert. Ano yung Pero sikreto? ano yung ginawa mo? Oo. May time kasi, sinabihan ako ng boss ko talaga na, Kap, tahimik mo paano ka makakabenta. Dapat gayahin mo tong teammate mo na madaldal, life of the party. So trinay kong gawin yun, hindi ko kayang gawin. Sabi ko nga kanina, di ba, nung ano ko yung energy ni Kapitan. Iba yun. Hindi ko kaya yun, hindi ko kayang gawin. So, eventually, na-realize ko na dapat mag-focus ako sa strengths ko. Ano yung strength ko? Isa, empathy, preparation, questioning, listening. So, yun yung ginamit ko. Whenever I talk to clients or visit a potential client, talagang susulat ko yung mga tatanong ko. Susulat ko yung mga tatanong ko, susulat ko yung mga posibleng tanong niya, susulat ko yung mga posibleng sagot ko sa tanong niya. Ganun. Parang ang dating parang nag-exam ka. Oo, Dapat ganun. alam mo yung tatanong mo at alam mo yung sasagutin niya. Oo. So talagang Yun pala. prepared. Tapos yun, magtatanong ako. Alam naman natin, 'di ba, usually mga tao favorite topic nila sarili nila. Yes, Totoo yan. totoo Totoo yan. yan. So Totoo yan. tatanungin ko about yung about sa kanila, then makikinig nila ako. Then eventually yun, nako-close ko yung deal. Oo nga, no? Pwede, Totoo. Magandang ano yun, no? Kasi ako iba ako pag nililigawan ko yung kliyente eh. As in totally nililigawan ko. Bibigyan bulaklak, ganyan. Bulaklak talaga? Oo, tsokolate. Baka hindi naman clear. ay, iba pa. Sorry. Parang iba yun, Ay, ah. iba pala. Pero ang galing nga, no? Ang galing, no? Totoo nga naman, no? Pag kasi, ayun, may empathy ka, Mm. makukuha mo rin eh. May iba-ibang, kumbaga, sa madaling salita, may iba-ibang style Oo. kung paano mo i-close si client eh. Oo. Kung paano mo liligawan. Yes, ang galing lang kasi, no, na nasa sales ka, pero introvert ka. Kasi nga, kahit nung unang ano pa lang natin ganyan, pinag-usapan kasi namin off the air pa, hindi pa tayo nag-start nun. Sabi ko, talaga, ang galing sa sales, tapos introvert. Oo. Kasi nakikita na si Toby, tahimik lang din yun. Oo, eh. kasi yung O, co-DJ DJ namin, namin, tahimik lang. introvert din. Ganyan din, oh. Pero hindi mo akalain. Oh, yun nga, introvert pero DJ. Yes. 'Di ba? So, di mo rin masasabi na hindi porket introvert, Tahimik lang. Oo. Kumbaga, andyan yung sila naman yung tipong tao na simple kung dumiskarte, pero rock. Yes. Totoo. Tsaka ako mas gusto kong mag-talk sa marami. Oh. Kesa yung small talk. Bakit? Ewan ko, parang mas gusto kong nagsasalita sa marami. Even yung sa kuwari small room na siguro may 5-10, yun mas natatakot pa ako pag ganun eh. Pero pag public talaga, Talagang mas marami yan. mas confident ako, mas masaya ako. Sinasabi ko nga, sana mas dumami pa. May talk ako last time sa SMX. Sabi ko, yan lang ba yung mga mag-attend? Sana dumami pa. Galing. Oo, Galing ganun. Ina-expect ko kasi kapag introvert ka, syempre gusto mo yung tipong Dalawa isa lang. Oo, Dalawa. dalawa lang. Tatlo. Okay na. Pero sa bagay, parang naiisip ko, no, ang reason behind that. Siguro kasi parang yung attention sa'yo, kumbaga mas marami. Nakafocus, iba yung pakiramdam. Oo. Yung lahat sa'yo, nakatingin Kesa sa'yo. yung isa na parang sobrang meticulous, lahat, Oo, lahat bubutasin, titignan, maigi, no? siguro, ganun. Para mawala yung hiya kapag madami. Oo. Pwede, di ba? Dami natin natutunan, ha? Oo, bilang kasi gusto niya po talaga na maging introvert. Kasi akala ko po pinag-aaralan yan. Di ba? Na parang paano, may kurso ba sa pagiging Yun nga introvert? eh. But anyway, sige, ngayon, ang ganda na nangyari sa buhay mo, Kap, no? Ano naman ang mensahe mo sa parents mo? Actually, mom ko passed away when I was in 4th year high school. Nako, ito. So, Unahin natin ng mother mo sa, siyempre, ngayon, kahit wala na siya, pero nakikita nila yung naging successful ng buhay mo eh. naalala ko yung mom ko kasi nung sinabi kong, Mami, gusto kong mag-music. Sobrang supportive niya. Na tipong yung course niya, di ba? Sinasabi ko double major. Pero nagpa-piano kasi yun eh. So, sinuportahan niya yung gusto kong yun. And thankful ako. Thankful ako sa mami ko na sinuport niya yun. Pero yun nga, hindi na niya naabutan na nag-college ako eh. Pero, ayun, Mami, thank you for being supportive and for loving me and my
siblings, of course. Sa father mo? Daddy ko naman ayun, thank you rin. Although kasi may time talaga nalugi yung negosyo niya eh. So ang mami ko yung naging breadwinner. Pero again, yung support niya sa family, and kahit may time matagal siyang nawala rin eh. Pero again, thank you pa rin. Eto partner, no, siguro huling tanong, o sisain ko lang, no, na eto na yung produkto ng iyong success, etong Uncapped Digital. Ano tong Uncapped Digital? Yung Uncapped Digital, it means kasi uncapping your potential. So it means tanggalin mo yung cap mo, tanggalin mo yung humaharang sa iyo, yung nagko-cover sa iyo para maging limitless, para ma-achieve mo yung potential mo. So, yung ginagawa ko ay empower introverts, how to sell, how to do business, how to do freelancing para yun, hopefully mag-succeed sila. So yun yung ginagawa ko. I also do mga parang social media marketing, pero yung pinaka-favorite ko talaga yung mag-talk, magturo. Wow. O, diba? Kumbaga may rin, no? Dugong teacher. Mm. No? Nananalaytay din sa dugo niya, partner, no? Eto, ano yung mensahe mo or paano natin hikayatin yung mga kabataan na lalo na yung mga introvert, no, para mag-succeed sa buhay? Huwag niyong iisipin na na yung pagiging introvert nyo weakness o problema. Yung pagiging tahimik nyo, lang yan parang unique ka, and magagamit mo yan as sinasabi ko nga lagi, may superpower ka. Alamin mo yung superpower mo. Empathy man yan, listening, research skills, analytical skills. Marami yan. Hindi dahil tahimik ka, mas magaling na sa'yo yung mga madadaldal. So, just do your best. Be the best version of yourself. Alam mo, Ganda, no? natutuwa lang din ako, no? Ito, when it comes sa mga kaibigan naman, no? Dito ko napatunayan na hindi pala kailangan natin ng maraming kaibigan. Mas okay pa ako sa kukonti lang. Kasi sila yung totoo. Oo. Gusto ko maging introvert. Turuan kita. Turuan niyo kung gusto pa tayo. Ha? Oy, pero hindi totoo yun, Ako, I can relate. Ako naman kasi, sobrang kabaligtaran ng pagiging introvert noon. Alam mo yan, partner. Kumbaga, minsan, hindi ko alam kung tama ko, Kap, no? Pero habang tumatanda, parang mas nagiging masarap sa pakiramdam na maging introvert. Yung kumbaga may positive na epekto sa buhay ko nung simula nung mag-isa ka lang. Kumbaga mas nakakapag-isip ka, nakakagawa ka ng tama. Correct. Mas marami pang tama kaysa sa marami ka pang nakakasalumuhang maraming mga ibang mga, alam mo na. Hindi kayo pare-pareho, Ayan, no? Minsan yung values mo, mas lalong napapanindigan mo pag mag-isa ka. Parang always good vibes. Oo, tsaka parang medyo ang peaceful. Yan, tahimik. Ang payapa. Pero hindi naman ibig sabihin na Gawin tipong no man is an island naman Oo, kasi, naman. di ba? No, baka mamaya gusto mo na lang maging loner. Magkaiba Tama. naman yun Iba yun, sa iba pagiging introvert. Di ba? O, ang Saka saya. yung benefit din nito na alam ng lahat na introvert ako. Sales introvert nga tawag sa akin Na pag nasa event ako, kahit wala akong kinakausap, Kap, introvert ka nga. So parang hindi na nila tatanungin, Kap, ba't ang tahimik mo? Yes! Na yun yung pinaka nakakainis sa akin dati. Na, Kap, tahimik mo, magsalita ka naman. Totoo. May iba pa nga sasabihin, napaka-KJ mo. Oo. Oo. Totoo yan. Yan, Di ba? konti, tumahimik ka lang, gusto mo lang sarili mundo. Oo. KJ mo gaganunin ka agad. Kaya parusa rin naman sa amin yung mga extrovert na kapag kami tumahimik, Ayun. sasabihin may Ayun. problema ka ba? Oo, kabalik Hindi na mo pwedeng nagpapahinga lang ako. Napapagod din kasi naman kami. Oo. Diba? Na parang mas papangarapin mo na sana naging introvert na lang ako. Correct. Para hindi ko pinoproblema yung mga ganitong bagay. Diba? Ay nako, ang dami ko pa sanang gustong pagkwentuhan sa pagiging introvert. Nabitin ako kay Kap. Dahil hinahangaan ko yung pagiging successful mo sa sales tapos Oo. introvert, diba? Dami ko natutunan niya. Yes, kaya dahil dyan, ito ang paghanga at pagkilala kay Kap Hernandez para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang MX3 Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat DJ Jimbo and yours truly DJ Sheena. Eto, Ayan Kap, ka, para para Kap. sa'yo. At wait, there's more.
Oh. Yes. Ito naman, mula sa MX3. Dito ako, Believe. Wow. Maraming salamat, Kap. At dahil dyan, eto Eto na na. ang moment na i-promote mo naman ang iyong Uncapped Digital. Tsaka yung mga shoutout mo, yung mga Yes. kaibigan mo sa industriya. Madami. Yung mga introvert. Hello kana Chini, kana MK, kana Lad, kana Nab. Alam ko mostly nagano rin sila dito na-invite nyo. Yes. Si Ann Vargas, I think last week ba o Last week. ayun. Oh, So si hello Miss sa Ann. inyo. And I'd like to kasi meron akong LinkedIn Mastery Workshop this coming July 30. It's the batch 24 na. So if anyone wants to Dami build na. their LinkedIn presence, build their personal brands, let me know. Just connect with me sa Facebook or sa LinkedIn. Just look for Cap Hernandez. And if you want to invite me to talk about selling for introverts, personal branding for introverts, even public Yun. speaking for introverts. Ito na. Kailangan mo yung Pwede. partner Attend ako talaga. dito. Ayun. Sige, Diba? go ahead, Kap. Ayan. Ano Baka ba? may mga gusto ko pa i-shoutout, Kap. Social media, Facebook. Yes, saan ka ba nila Yung pwedeng aking i-follow? mahal, si Nikki. Yan! And mga kids ko, si Janice, Candice, and si Jazz. And ate ko, kuya ko, hindi na sinabi mga pangalan. Hello po. And mga kaibigan ko, marami sila. So, alam nyo na yan kung sino kayo. Ito pa, Kap, ito, Sheena, meron sa Facebook page natin, may nag-comment. Ano, Oh, Kap? ano sabi? Sabi, Kap, kamukha mo si Aga Mulak. Totoo. Oo nga. Totoo. Oo nga, no? Oo nga, no, di ba? Yan, buti na lang. Kasi minsan, pag walang balbas, iba yung sinasabi nilang kamukha ko. Sino daw? Sino? Si JV naman daw. JV. The good man. Pero mas lamang si Aga Mulak. Kaya ayaw ko Diba? mag-shave. Oo, Oo, Pag wag nag-shave ka na ako, mag-shave, Kap. ganon. For the first time, oh, di ba? Thank you, thank you. Akalain mo, di ba? Aga. Okay. Naku, Kap, teka lang, nabanggit na ba ni Kap yung Facebook Oo page nga, niya? yung contact number mo rin, Kap, para sa mga pangga natin na nanonood, nakikinig sa radyo. And follow me sa Cap Hernandez, the sales introvert. Yun yung Facebook page ko. Ayun. And LinkedIn, Cap Hernandez. Ayan. Thank you Alright. so much, Kap. Maraming Thank salamat again for sharing your story. Maraming salamat, Kap. At ako sa mga panggapo natin na nanood sa ating Facebook Live, sa TikTok, at sa mga nakikinig po sa radyo. Yes. Isa na namang kwento na talaga namang punong-puno ng inspirasyon. Dahil ito po ang ating MX3 Stories at ako po ang inyong Jimbo Labog na Jimbo Lises DJ. Ako po si Jimbo. At ako naman ang nag-iisang pabebot na si Sheena. Dahil sa programang ito, walang format ng success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ito po ang MX3 Stories sa sa atin ng MX3. Dito ko believe. At ito ang 106.7 Energy FM. Bangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo, Energy!